Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, sa mga nanonood online, mapagpalang gabi po. Sige po, tayo po tayong lahat. Ayan, sa ating pagtayo, pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, sa umaga pong ito, sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Sama-sama po natin siyang itaas. Hallelujah. At ating pong deklarahan na siya ay mabuti. Hallelujah. Come on, can we shout? Hallelujah. 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 Cheers, come on, let's clap our hands like this. Come on. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, let's worship our God. Let's sing it out. Hey. In heaven and earth, and the world was born. And night begins and ends in the dust you fall. Faith on my land, and the mountains move. And the fearless losing ground to our hope in you. Oh, together we sing, unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible thing, in your name, they shall be done. Freedom conquered, all the chains are gone. Sin defeated, Jesus has overcome. And mercy triumphed when the curtain closed. And darkness was in now when the storm was over. We sing hallelujah. Unstoppable God, let your glory go on and on. Yes, Lord. Impossible things in your name, they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. That's all, Lord, we believe, oh Lord, that nothing is impossible to you. Hallelujah. Sino po dito naniniwala na walang imposible sa ating Panginoon? Come on, can we shout amen? Hallelujah. Go we say, nothing shall be impossible. Come on. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout, come on. Hallelujah. Oh, nothing is impossible. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise. Yes, oh Lord, we'll shout of your praise. Hallelujah. Come on. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Oh, let's sing it.
ating Panginoon. Sige po. Hallelujah, Jesus. Come on. Whatever you wanna do.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, pangahawakan namin, Panginoon, yung pangako mo, Lord, sa buhay namin, sa buhay ng aming mga pamilya, Panginoon. Na, Lord, gaano man kayo imposible sa aming pananaw, sa aming isipan, Panginoon. But, Lord, hindi kami titingin sa mga kakayanan namin, Lord. But, Lord, titingin kami sa kaya mong gawin, O God. Hallelujah, Jesus. Sige, mga kapatid, ano man yung mga pangako na ibinigay ng Panginoon sa iyo, gusto kong i-remind ng Panginoon na, anak, panghawakan mo yan dahil walang imposible sa akin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay as a sign na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, as a sign na naniniwala tayo sa Kanyang kayang gawin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord, patuloy kaming maniniwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang aming mga sitwasyon, ano man ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon, na tila imposible, Panginoon, na magtagumpay kami, Panginoon. But Lord, hindi ito yung leading, O God. Lord, kami, magpo-focus kami sa iyo, Lord. Sa iyo kami titingin, Panginoon. Hallelujah, Lord. And Lord, sa umagang ito, Panginoon, sige, Lord, itaas mo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Itaas mo, Panginoon, ang aming paniniwala sa iyo. Na, Lord, totoo ka, Panginoon, sa iyong pangako. Hallelujah. Come on, church. Come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on, kausapin mo ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Oh God. Yes, oh Lord. Yes, oh God. Maniniwala kami sa iyo, Panginoon. You are true. You are true. You are God, oh Lord. Our miracle worker. Oh, unstoppable God, you are. Come on, lift him up. Lift him up. Lift him up. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Oh, Jesus. Oh, napakabuti mo. Oh, God. Oh, faithful you are. Thank you, Lord. Jesus. Oh, the one who does impossible is reaching out to make me whole. Is reaching out. That is who you are, Lord. The one who put you in His place. His life is flowing through my veins. His love is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, I believe.
can do alone. Hallelujah. Oh God, the God was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life.
up your hands and sing, I believe in you. I believe, oh Lord, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Thank you, God. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, God, we believe in you, Panginoon. We trust in your name, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi lang gumagawa, Panginoon, but God, gumagawa sa makahimalang kaparaanan, O Lord. At God, sa umagang ito, Panginoon, dito kami, sa iyo kami mananampalataya, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. Lord, yes, God. Lord, your power, Panginoon, your strength, Panginoon, your grace, your mercy, your goodness, Panginoon, ay laging andyan, Panginoon, Lord God. Andyan, Panginoon, sa amin, O Diyos. At God, sige, Lord, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, hindi ka lang namin sa awitan nabigyan ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, but I'm praying to your words this morning, Panginoon. Speak to us, Panginoon. Let your miracle, Panginoon, miraculous na, Lord, movement, Panginoon, na siyang gumalaw sa amin, Panginoon, na, Lord, makapagbago ng aming isipan, Panginoon, makapagbago ng aming puso, Panginoon, makapagbago ng aming pananaw, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa iyo bilang aming Diyos, O God. Sige, Lord, let your words speak to us sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige, kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating panalangin, pwede bang taas mo natin ang ating kamay sa Panginoon? And sige, the Lord is speaking to me right now. Can we just sing this song one more time? At kapatid, sa pagkakataon na ito, sige, hayaan mo, nandun yung ating pananampalataya sa Lord. Ang Diyos na kayang gumawa sa ating buhay. Ang Diyos na kayang makapagbago ng sitwasyon. Ang Diyos na kayang magbago ng ating pananaw, ng puso, ng laman ng ating isip, ng ating mga galawan. Yes, O Lord, God, we believe in you, Lord. We believe in you, Jesus. Hallelujah. Come on, we lift up our hands to our God. Hallelujah, Lord. God, we believe in you. Yeah, we sing. Come on, believe in the Lord. I believe in you. You're the God. of miracles. I believe, Lord. I believe in you, God. Hey, you're the God of miracles. Come on, we say, I believe, Lord. Yes, we believe. Come on, we sing. I believe, Lord. Hallelujah. Come on, we proclaim it today. Hallelujah. God was and is to come. The power of God, your power, Lord. Hallelujah. We sing, you're the God of miracles. Believe you're the God. Yeah, we sing, the God who was in me. Come on, panghawakan mo yan, kapatid, sa umaga nito. You're like Jesus. You're the God of miracles. One more time. Oh Lord, the God who was in me. Hallelujah, Lord, the power of none can compare, Panginoon. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles.
God of miracles. Thank you, Lord. I believe in you. Yes, Lord. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, Lord. I believe. Yes, I believe in you. You're the God. You are the God of miracles. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we shout, hallelujah? Hallelujah to you, Lord. Yes, oh God. Panginoon, yes, Lord. Hallelujah means, Lord, praise to the highest. Panginoon, Lord, pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat sa iyo, Diyos. Na Lord, gumagawa sa aming buhay sa makahimalang mga bagay, Panginoon. Yes, Lord. Kaya kung sa amin sa umagang ito yung mag-sink in, Panginoon, na sa gayon, lalo namin ma-absorb, Panginoon, lalo namin bigyan ng puwang, Panginoon, ang mga salita mo, mensahe mo, Panginoon, para sa amin sa umagang ito, God. Sige, Lord, put this in our hearts, oh God. Remind us that, Lord, you are a miraculous God, Panginoon. Sige, palakpakan natin muli si Lord, kapatid. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, God, sa ilamang ang kapurihan, sa ilamang pasasalamat, Panginoon. God, in Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan pa natin si Lord. Tayo po'y makaupo sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan, pakibati po ninyo yung mga katabi. Sabi mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. No, magandang umaga po, church. And magandang gabi po sa mga nanonood po sa atin ngayon sa online. At sige po, katulad namin nandito right now. Ang prayer po namin ay mabless tayo. Hindi lang tayo mabless, kundi magkaroon tayo ng kamalayan sa salita ng Diyos sa umaga o sa araw na ito. Sige, palakpakan po natin muli si Lord, kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. No, si Lord ay talagang nagsasalita sa atin, gumagawa siya sa ating mga buhay, at patuloy tayong ina-encourage ng Lord na lumakad, magpatuloy sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi lang naman si Lord puro salita, kundi andun yung ebidensya. No, pwedeng right now, nandito ka sa gitna, nandun ka sa unahan, nandun ka na sa hulihan, meaning yung finish line ng mga pangako ng Diyos. Pero one thing is for sure, the Lord is moving, and the Lord is moving in a miraculous way sa ating mga buhay. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. So, yun na nga, no, salamat talaga sa Panginoon. Patuloy ako nagpapasalamat sa Lord dahil sa simbahan na ito, in our church, mga kapatid, hindi si Lord patay. No? Sabi doon, yung power of the risen one. The Lord has risen. The Lord is alive. So, hindi tayo parang, yun na nga, parang kahit yung pananampalataya natin, parang patay. Minsan parang, okay na lang ako dito, Lord. O, minsan napapapulaanan pang pastor na parang, ano ba pastor? Laging mong pinupush yung mga tao. Pero hindi Si Lord kasi ito Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos ay gustong gumawa sa buhay natin. Kaya si Lord, nandun yung kanyang heart na gumalaw tayo, lumakad tayo, panampalatayaan natin, no? Lakaran natin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. So last time we talk about our topic, yung turning around. Sabi mo sa katabi mo, turn around. Turn around, meaning yung ating buhay, pwede kasing lumalakad tayo sa path na hindi pala nais ng Diyos. Minsan yung ating mga lakarin parang pinipilit natin, akala natin nandun ang tagumpay sa huli, pero si Lord, kung maririnig natin, the Lord is saying to us, turn around, turn around. Yun yung title Yun yung tema Si Moses, andun sila sa Red Sea, pero sabi ng Lord sa kanila, hindi dyan ang ending ninyo. Nandyan pa rin kayo sa territory ni Pharaoh, ng kaaway. So, slave pa rin kayo dyan. So, for you to really have freedom, go north. Turn around. So ito rin sa buhay natin. Si Lord, patuloy tayong ina-encourage to move forward, to push, no, to walk our faith, no, sa ating Panginoon. At salamat lang sa Diyos dahil yun na nga, kasi minsan parang ang pagsimbay parang yun na nga, minsan parang walang nangyayari. Pero sa mga tao katulad natin na naririnig natin si Lord, at si Lord hindi lang siya nagsasalita, talagang sinususugan to ng Panginoon na gumalaw tayo ayon sa ating pananampalataya sa Kanya, pwede tayong maka-assure
At pwede tayong magkaroon ng confidence na mayroong pagbabago sa ating mga buhay. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. So si Lord, tinuturo lang tayong gumalaw. Sabi mo sa katabi mo, galaw. Galaw, no? Galaw tayo sa Panginoon. So, sabi ko nga, ang ganda nung simula nung preaching na yun because that time, si Lord, nire-realign niya yung ating mga kaisipan. Nire-realign niya yung ating mga lakad. Dahil yun na nga, baka naman 2024, magsimula ka ng mali, alam natin yan, hindi pwedeng mag-resulta ng tama ang mali pag sinimulan natin ng mali. So, yung mga bagay na dapat nag-aasam tayo ng mainam, nag-aasam tayo ng katagumpayan, nag-aasam tayo ng victory sa Panginoon, maganda talaga na umpisa pa lang, simulan na natin ng tama ang taon na ito. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. So, I pray and I hope sinisimulan na natin ng tama ang ating 2024. So today, ganda ng ating pag-uusapan because sabi ko nga, para siyang step 2 doon sa ating pinag-usapan last time. So maganda talaga attend tayo ng church every Sunday dahil si Lord, no, hindi naman to yung parang pinipilit, pero nararamdaman mo talaga si Lord, dinudugtong-dugtong niya yung mga mensahe niya sa buhay natin. Ganito tayo kahalaga sa Lord at ganito natin pwedeng tignan na sa Panginoon talaga ay may plano at meron talaga siyang papupuntahan sa ating mga buhay. So, today, sige palakpakan mo si Lord dyan. Come on. The title for our message today, Realizing the Vision. Sabihin mo sa katabi mo, vision. No, meron ka bang paningin, no? Iba sa atin medyo malabo na ang mata o nandun na talagang nagsasalamin na, no? Meron sa atin hanggang ngayon 2020 pa rin. So again, we are not talking about yung sight na literal but the vision that comes from God. Last week, ang ganda na pinag-usapan natin kasi binabago ng Lord yung ating tahakin. Pero sa linggong ito, bago na naman to because at the end of the day, si Lord hindi lang niya gustong bahuguin yung ating lakarin, yung ating papupuntahan, gusto rin tayong lagyan ng Diyos. Lagyan ng mga bagong bagay. Last week, we have decided na tapo na namin to. Old ways, old thinking, old heart. Di ko alam, old na parang mga old sa buhay natin. Ang pangako ng Diyos, the things that are in Christ are new. No, we are a new creation in Christ, sabi sa kanyang mga salita. So sa mga bagay sa buhay natin, dapat nandun din yung bago. Bagong vision, bagong pangako, bagong mga damdamin, bagong mga pangarap na alam natin yung mga pangarap na ito ay galing at mula sa Panginoon. No, ang ganda ng inawit natin eh. Si Lord ay gumagawa. No, agree ba doon? Si Lord ay gumagawa sa mga buhay natin. Magsabi ng amen. Amen. So, kung itong heart natin sa Lord, so walang dahilan para, sige Lord, punan mo pa ako o Diyos. Na Lord, hindi ka lang gumagawa, kundi Lord, sa kaparaan ng Lord, hindi ko sukat akalain na kaya mong gawin. Yun yung mga bagay na galing sa Panginoon. At yun yung gusto niyang ilagay sa puso natin at yun yung gusto niyang makita sa atin sa paglakad natin sa taong ito. Vision na galing sa Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Let us walk through this preaching and at the end of the day, dun tayo sa kalagayan na, sige Lord, lakaran ko mga pangako mo sa buhay ko. At in the end, sige, panghawakan mo ito na, Lord, in your perfect timing sa taon na ito, Panginoon, marirealize ko yun, Lord. Hindi lang realize na parang maisip, Lord, makikita ko yan. Mahahawakan ko yan, Panginoon. May experience ko yung mga pangako mo sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Alam mo, kapatid, no, tingnan mo yung katabi mo, meron din yung kapagsubukan. Minsan sinasabi mo, hindi yan sa akin, pastor. Hindi mo lang alam ang kalagayan ko, ang dami kong dinaraanan. Pero gusto kitang balikan, kapatid, hindi mo lang din alam, ang dami rin ko ring dinaraanan. So, anong gusto kong sabihin dyan? Lahat tayo may mga sitwasyon. Pero, sa umagang ito, ma-realize natin na in our situations, ito yung pwede natin tignan. Dalawang tao lang naman ito. May mga tao na nagdidwell sa sitwasyon, at may mga tao na kahit may sitwasyon, nilalakaran yung pangarap sa kanila ng Diyos. Sinusulong nila yung mga bagay na may kinalaman doon sa promise ng Lord sa buhay nila. Hindi sila nagpapatinag doon sa kung ano yung nakikita nila. Kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Because in their hearts, alam nila, hindi ito ang ending ko.
Alam ko si Lord, meron siyang inilagay sa puso ko. At in the end, as I put my faith in the Lord, as I walk in my faith sa Panginoon, marirealize ko at makikita ko mga bagay na ito. Sige, palakpakan natin si Lord dyan, kapatid. Alam niyo po, tingnan din natin yung buhay natin. Tayo ba itong mga tao na puno ng discouragement right now? Ito kasi yung principle. A lot of people have lost courage. A lot of people have lost focus. A lot of people are disappointed. Bakit? Baka pwede tignan sa title natin na baka right now, wala na yung mga pangarap ng Diyos sa puso't isipan ng mga taong ito. Or even to us. Hindi man natin aminin, pero alam ko si Lord pwedeng nangungusap sa atin sa umagang ito. Discouraged ka na ba? O ikaw ba itong tao? Tayo ba itong tao na parang wala na tayong focus? Wala na tayo dun sa goal na alam natin, pangako to ng Lord, pero bakit ba puro sali-saliwa yung daan ko? Bakit ba hindi ko ito mapatayuan, itong lakarin ko na ito sa Panginoon? No? A lot of people are discouraged, doesn't have to drive yung passion to move forward because of lack of vision. Wala na. No? Kaya nga nakakatuwa, talagang pasalamat tayo sa Diyos na sa church natin, ang church natin, hindi tayo natitinag. Merong mga kapagsubukan, pero hindi tayo natitinag. Tingnan mo yung katabi mo, hindi natitinag. No? Na kahit may mga kapagsubukan, nilalakad yung paa niya papunta sa simbahan because at the end of the day, nandun sa puso niya na hindi ito makapagpipigil doon sa pangako ng Panginoon sa puso ko. Sige, palakpakan po natin si Lord. Kapatid, dito tayo tinuturuan ng Panginoon. Ito yung kaibahan na dapat, sabi ko nga, may narinig ko akong preacher, a Christian life should be vision-filled life. Ang buhay ng isang Kristiyano na nakilala natin si Lord, na tinapon na natin yung mga lumang isip, lumang puso, lumang mga kaparaanan, nilagyan tayo ngayon ng Panginoon ng hope, nilagyan tayo ngayon ng Panginoon ng drive, nilagyan tayo ng Panginoon ngayon ng, yun na nga, yung inawit natin kanina, na yung power na galing sa Kanya. In the end, nandun sa heart natin na, Lord, sige God, kahit nandun ako sa pagsubukan, Panginoon, Lord, hindi ako matitinag. Hindi ako bibitaw, Panginoon, because hindi ako magpapanghawak sa mga sitwasyon na ito. Papanghawakan ko yung pangako mo sa buhay ko. Papanghawakan ko yung mga bagay na ibinaba mo sa akin, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Vision sa Tagalog, pangitain. Meron ba tayong mga pangitain? Kapatid, ito yung danger eh. Ang dami nang binababa sa atin ng Panginoon. Maybe encourage tayo, encourage. Pero baka ang problema, walang mapaglalagyan yung mga encouragement na naririnig natin. Pinupush tayo ng Lord, pinupush tayo ng Panginoon. Pero right now, blanco yung isipan natin na, Lord, saan ba ako papunta? Saan ba papunta, Panginoon, yung buhay ko? Ano ba ang hangarin mo? Ano ba ang plano mo, Panginoon? Sabi ng Lord, we are fearfully and wonderfully made. Kaya naniniwala ako, kapatid, na si Lord may plano sa buhay natin. Hindi tayo nilikha ng Lord na, yun na nga minsan yung isipan na parang sobrang extreme, na naririnig natin na okay lang maghirap ako, okay lang na parang kawalan lahat, okay lang na parang ang lungkot-lungkot ko, okay lang na parang kawawa ako. Kasi may langit naman in the end. Hindi yan pure na totoo. Totoo, in the end, mayroong langit. At totoo naman na meron tayong mga pagsubok na daraanan. Pero at the end of the day, si Lord hindi berdugo. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ako ay nagparito upang bigyan ka ng buhay na eternal life, at hindi naman din kinalimutan ng Lord sa mundong ito, bibigyan kita ng buhay na kasiya-siya. Sige, palakpakan mo si Lord. Ito si Lord, kaya wag tayong magpaloko sa kaaway na parang okay na ako dito, nakalagpok o nakadapa, lugmok. Okay na akong ganito kasi hindi, may langit naman. Hindi totoo yan, kapatid. Ninanakawan ka ng kaaway doon sa vision ng Diyos sa'yo. Ninanakawan tayo ng kaaway doon sa pangako at sa purpose ng Lord, sa plano niya sa buhay na ito para sa atin. Kapatid, no, eto tayo, tingnan natin, baka nandito tayo sa ganitong kaisipan na wala na tayong courage, wala na tayong focus, dahil kung hihimayin natin yung root ng problemang ito, baka wala na yung pangitain. Baka wala na yung pangako. Baka hindi na natin na-absorb yung mga bagay na pinapangako sa atin ng Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid.
God's answer for a disappointed, distracted life is not to inject us with feelings. Hindi po yun. Meron ako narinig, no? Minsan ito yung tayo, namamali tayo ng sagot. Ba't ka nag-church? Ba't ka nandito? Gusto ko mag-church kasi gusto ko muna kalimutan yung problema ko. No, gusto ko mag-church kasi gusto ko munang temporarily, parang mapaliw muna ako sa gulo ng mundo. Pero ang katotohanan, kapatid, kaya hindi na bumabalik sa simbahan, yung may mga ganong kaisipan, kasi sa totoo lang, hindi naman talaga yun ang rason kung bakit tayo nandito. Hindi yun ang rason bakit ka nakikinig, bakit ka nagpupuri sa Panginoon, at bakit tayo tinitipon ng Diyos sa lugaring ito. No, naririnig na natin to. Si Lord, ang experience sa church, hindi to parang ecstasy. Hindi to yung parang droga na parang 2 hours, after 2 hours, doon ka ulit. 2 hours after nito, lugmok ka ulit. 2 hours after nito, malungkot ka ulit. Talunan ulit yung mindset mo. Hindi ganoon. Nandito tayo sa lugarang ito upang punan tayo ng Diyos. Sabi dito, is not to inject us with feelings, but to fill us with visions. I-fill tayo ng Diyos para paglabas mo sa lugarang ito, nandun man ang kapagsubukan, nandun man ang mga battles, nandun man ang mga giants sa buhay mo, hindi ka na matitinag. Because at the end of the day, hindi mo na sila titignan. Ang titignan mo, yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Talakpakan mo si Lord, kapatid. Yun ang inilalagay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag tayong pupunta sa church expecting na parang, ay, sige lang, for a meantime, mawala mo na itong bigat sa puso ko. Hindi. Tutulungan ka ng Diyos nang in the end, hindi lang temporary na solusyon, permanenteng solusyon sa mga dinaraanan mo. Permanente, kapatid. Sige, pwede man palakpakan mo si Lord dyan. At yun na ngayon, kapatid, bilang Kristiyano, lalo na sa church na ito yung maging buhay natin. Simulan natin yung taon natin na punong-puno tayo ng pangarap galing sa Panginoon. Ni-realign ka na ng Diyos last week. Hayaan mo ngayon, sige Lord, right now, empty ako. Sige God, punan mo ko ng mga bagay, pangitain, pangako mo sa buhay ko, Panginoon. This 2024, si Lord may nakalaan sa'yo. Hindi ko alam kung ano yan, pero sige, panghawakan mo, hanapin mo sa Lord, at isik mo si Lord sa mga bagay na yan. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Sabi nga dito, no, kilala niyo po ba si Helen Keller, no? Si Helen Keller, nung mga time siguro mga, 50s, 40s ata yan siya. Sikat siya dahil yung kwento niya, bulag siya, tapos ang kanyang, I believe, yung kanyang magulang ay inabandon na siya. So, merong nag-ampon sa kanya, at yung nag-ampon sa kanya, kapwa niya ding bulag. So, pareho silang bulag, inalagaan nila yung isa't isa in the end. Nung lumaki si Helen Keller, inalagaan niya yung nag-alaga sa kanya. So, naging inspirasyon yung buhay niya para sa iba. Okay, so, ito yung kanyang naging quote, isa sa kanyang mga naging quote in her life. Sabi dito, may nagtanong sa kanya, ano ba ang mas masahol sa pagiging bulag? Ano ba ang mas worse sa pagiging bulag? Ito yung sagot niya. The only thing worse than being blind is to have sight without vision. Hindi, no? Totoo yun. No, minsan, papalad tayo, meron tayong mga paningin. Pero sayang naman kung meron tayong paningin, pero hindi tayo nakakakita. Meaning, in our hearts, wala. Hindi puno yung puso natin ng vision. Hindi puno yung puso natin ng pangarap galing sa Diyos. Hindi puno yung puso natin ng in the end, mga plano ng Diyos in our lives na doon tayo magpanghawak, doon natin ilakad, doon natin ipanampalataya yung ating buhay sa Panginoon. No? Ang hirap, ang daming mga tao na may mata pero bulag. Meaning bulag spiritually. Bulag doon sa desire ng Diyos para sa kanila. Bulag doon sa pangako ng Diyos para sa kanila. Bulag doon sa purpose ng Diyos para sa kanila. And my prayer this morning na kung tayo man, including me, nandito tayo sa ganung kalagayan, nawa mabuksan yung mata ng ating mga puso. Na makita natin, ma-enlighten tayo, mamaya may babasahin po akong verse, ma-enlighten tayo doon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Doon sa pangako ng Diyos, makita natin, maranasan natin, yun na nga, at dahil sa paglakad mo dyan, ma-realize mo na, ito yung pinapanalangin ko, ito yung itinanim ng Diyos sa puso ko, nakikita ko, nararanasan ko na ngayon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ganda, no? Ganda, no? Nilalagyan tayo ng Lord kasi sayang. Kung wala tayong ganito, promise, mapapagod tayo. Mapapagod ka. Kasi wala eh. Wala ka nakikita na pangarap. At si Lord,
ganito sa buhay natin. Pinupuno niya tayo ng pangarap. Pinupuno niya tayo ng pangarap. Minsan, hindi lang natin ina-accept kasi parang tingin natin imposible. Lord, imposible naman yan. Pwede ba yung mga posible na lang? Hindi. Minsan si Lord ganun. Kasi kung posible, baka hindi mo ibalik sa Lord kasi parang tingin mo posible naman. Pero kadalasan, kapag si Lord ang nagbababa sa atin, ito yung mga imposibleng bagay. Nang sa gayon, kapag na-realize mo yan sa buhay mo at in the end, nagtiwala ka sa Lord at nilakaran mo mga bagay na yan at naging fulfilled yan in your life, kapatid, ganun na lang yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Ganun na lang yung pagbabalik mo ng papurit pasasalamat sa Kanya kasi na-realize mo na sa akin, Lord, imposible to. Pero dahil nagtiwala ako sa iyo, Panginoon, nanampalataya ako sa iyo, Panginoon, naging posible ang mga bagay na ito. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Nilalagyan tayo ng Diyos ng bagay na ito. Sabi ko nga, hindi naman tayo yung parang habol sa mundo. No. Don't misquote me for that. In the end, nandun tayo sa gitna. Hindi naman tayo yung parang amoy mundo na parang puro mundo. Hindi. Nandun tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Pero wag naman tayo mapunta doon sa kalagayan na parang, dildil tayo ng asin. Parang kaluoy ka na lang dyan, kawawa ka na lang, gano'n na lang ba yun? Parang, hindi, si Lord, ginawa tayo ng Panginoon ayon sa Kanyang kawangis. Ginawa tayo ng Panginoon na nandun sa Kanyang isipan na meron siyang plano. At sabi sa Bible, wala na siyang plano para sa atin, kundi yung pinakamainam para sa iyo at para sa akin. Sige, palakpakan natin si Lord. Puntahan natin yan, kapatid. Puntahan natin yung pangako na yan ng Diyos sa ating buhay. Ito ang katotohanan. A person without vision is a slave to their reality. Yun ang katotohanan. Ano nyo, kapatid, kapag wala talaga tayong vision sa Panginoon, wala. Kung anong nakikita lang yung mga mata, and many times, ang nakikita ng ating mga mata sa mundong ito, ano yung expect natin? Maganda? Hindi. Ang daming mga troubles, hindi pwedeng pamilya, hindi ko alam sa bahay pa lang, or pwedeng sa trabaho, hindi ko alam, ang daming troubles na kapag sight yung ating binigyan ng halaga, magiging alipin ka na dyan. Sasabihin mo sa Lord, Lord, hindi kaya. Lord, cannot be. Lord, ano ba Lord? Parang wala na ba to, Panginoon? Wala Kasi tinignan mo yung sarili mo na andun ka sa sight. Kaya yung reality mo, yung perception mo right now, but not to the children of God. Na in the end, nilalagay ng Lord sa puso natin, anak, hindi pa yan ang huli. Hindi pa yan ang finish line. Pwedeng kasama yan, pwedeng dadaanan mo yan, pero may magandang dulo after niyan. Yun ang tignan mo. Yun ang panampalatayaan mo. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Salamat sa Panginoon. So, ito yung katotohanan. Wag tayong mabuhay ng ganito na parang slave tayo. Hindi, pinalayan na tayo ng Diyos. Sabi last week ko, sabi ng Diyos Ama kay Moses, turn around! Nandiyan ka ba sa Red Sea? Nandiyan ka ba sa teritoryo ni Pharaoh? At habang andyan ka, hindi mo mararanasan yung tunay na kalayaan dahil teritoryo niya pa yan. At yung teritoryo niya, kayong mga Israelita ay still alipin sa kanyang paningin. So si Lord, sa buhay natin right now, baka nandun din tayo sa Red Sea natin. At sinasabi sa atin ng Lord, wag mo nang itapon mo na yung Red Sea na yan sa isipan mo at hayaan mong pumunta ka doon sa promised land. Punan mo yung sarili mo nung mga pangako ng Diyos at yan ang lakaran mo. Yan ang puntahan mo. Dahil in the end, kapatid, kapag hindi yan ang naging kalagayan natin, magiging alipin ka kung ano yung nakikita ng yung mga paningin. Ang sabi dito, vision is a picture of the desired future. Si Lord, sabi sa kanyang salita, wala na siya ibang nais kundi yung desired future para sa atin. Yung mainam na nais ng Diyos. Pangako at plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya si Lord, talagang every Sunday, He is encouraging us. He is pushing us because si Lord, hindi siya nakokontento na parang nandito ka lang. Hindi, anak. Kung alam mo lang kung anong plano ko sa buhay mo, ang layo-layo ng pwede kong pagdalhan sa'yo. Ang layo-layo ng pwede kong papuntahan sa'yo. Tinitignan mo yung sarili mo na parang ang liit-liit, pero hindi, kung alam mo lang. At kung sinisik mo ko, at kung nilalagay mo itong mga vision na ito sa puso mo, makita mo na napakaganda ng plano ko sa buhay mo. Baka natin si Lord. So, let us put in our hearts yung vision na galing sa Diyos.
No, sabi dito kapatid, in Proverbs 29, ito galing na to sa salita ng Lord. Where there is no vision, the people perish. Hirap, no? Tao na walang vision, promise. Talagang, ang tao na walang vision, puro takot. Ang tao na walang vision, puro emosyon. Ang tao na walang vision, yun talaga, sabi doon, perish. Mapupunta sa kawalan, mapapahamak. Tinitingnan ko yung mga tao sa labas, yun na nga yun. Kaya sa atin, wag na, hayaan mo na, magamit tayo ng Lord para sa kanila because to them, pwedeng yun ang norm. Dahil wala silang vision na galing sa Diyos, talagang kung ano yung nakikita nila, yun yung perception nila. Kaya sa huli-huli, saan sila pupunta noon? Sa kawalan. Kasi walang foundation na galing sa Diyos. Walang vision na galing sa Panginoon. Again, this is the word of God. It says here, when there is no vision, people perish. At si Lord, ito yung huling-huling bagay na gusto niyang mangyari, or ito yung pinakaayaw niyang mangyari sa buhay natin na tayo ay mapahamak. Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believes will not perish. Ayaw tayo mapahamak ng Diyos, kapatid. Kaya yun nga yung sinabi ko kanina, wag ka ma-stuck doon sa mindset na parang okay na akong nakadapa, okay na akong mukhang kawawa, okay na akong parang in the end, talagang pag tinignan mo yung buhay mo, parang wala talagang pagpapala. Bakit? Kasi hindi yan ang plano sa iyo ng Panginoon. Ayaw kang mapahamak ng Diyos. No, yung buhay na walang hanggan at kahit dito, kapatid, ayaw tayo na in the end, parang binuhay tayo ng Lord para magdusa habang buhay. Hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. May plano ang Panginoon sa buhay mo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, may plano si Lord sa'yo. May plano si Lord sa'yo. Hayaan mong yan ang ilagay natin sa mga buhay natin. Again, when there is no vision, people perish. But he that keeps the law, keeps His word, keeps His promises, keeps His presence, keeps His vision. Sabi dito, happy is he. Ibang salin, blessed is he. Tingnan mo yung kabaliktaran ng dalawang sitwasyon. Kaya talo talaga na parang doon tayo sa buhay na walang pananampalataya, walang pangitain, walang pangako, na parang hindi mo hinahanap si Lord na wala. Talagang promise, wala talagang patutunguhang mabuti ang ganong klase ng buhay. Again, ang pangako ng Diyos, but he that keeps the law, kinikip natin yung mga pangako ng Lord. Meron tayong resibo. Kumbaga, Lord, pangako mo to sa buhay ko. Lord, narinig ko to sa iyo, Lord God. Lord, nararamdaman ko sa buhay ko na ito yung gusto mong gawin or gawin sa buhay ko, Panginoon. You keep that and you walk by that sa pananampalataya mo sa Lord. Blessed are you. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Sight is a function of the eyes, while vision is a function of the heart. That is true. Ang taong walang vision, nakadepende lagi sa sight. Yung paningin natin, yes, it's a blessing. Salamat sa Panginoon. Kasi hindi naman lahat merong paningin. Pero more than sight, sabi ng Diyos, dapat we should have vision. Vision. It's a function of the heart. Minsan, pag wala, or yun ang katotohanan, kapag wala ka talagang vision sa buhay mo, puro ka tingin, puro ka sight, kung nakikita mo, kung ano ang, kaya fluctuating din yung faith mo. Pag okay ang lahat, taas mo. Pag hindi okay, baba ka rin dahil wala eh. Walang nakastuck sa puso mo na, Lord, ito yung pangako mo. Nandun man ako sa tagumpay, nandun man ako parang sa testing right now, hindi magbabago yung pangako mo sa buhay ko, O Diyos. Hindi ako matitinag kasi, Lord, ano man itong nakikita ko, Panginoon, hindi yan ang ipinangako mo sa puso ko, Panginoon. Hindi yan ang itinanim mo sa puso ko, Panginoon. Meron kang mas mainam, O Diyos. At dito ako magtitiwala, God. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Thank you, Lord. Vision starts from within. Within. Puso. Pwede bang sabihin mo po sa katabi mo, puso? Sa puso, kapatid. Kaya nga yung ating panalangin sa maraming pagkakataon, Lord, give us a clean heart. Give us a pure heart, Panginoon. Cleanse our hearts, Panginoon. Dahil kung madumi ang puso natin, kung barado ang puso natin, Panginoon, baka ito yung dahilan kaya hindi natin nare-receive yung mga pangako ng Diyos.
Hindi man natin manamnam yung pangako ng Diyos dahil ang daming nakabara sa puso natin. O ang daming basura right now sa puso natin na nagiging hindrance for the promises of God na manamnam natin ng buo. So, vision starts from within. Kaya sa umagang ito, let's pray na, Lord, linisin mo yung puso ko, God. Linisin mo yung kung ano man ang nagiging harang para hindi ko ma-receive o hindi ko mapakinggan, hindi ko maitanim sa puso ko yung mga pangitain mo, Lord, yung mga pangako mo, Lord God. Lord, alisin mo ito sa puso ko, Panginoon. Lord, ang hangarin ko, O Diyos, God, makita ko, maranasan ko, Panginoon, maramdaman ko, Panginoon, yung mga bagay na, Lord, pangako mo in my life. Sige, pangalakpakan mo si Lord, kapatid. It starts from within. Kaya nga, ito yung panalangin ni Paul. No? Let's look at the prayer of Paul. No? Bilis ko mag-preach ngayong 10. No? Tinatawag ko po si Shelo. Sige po, sabi dito, Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart, hindi eyes of your sight. No. The eyes of your heart. Tingnan mo kung ano ang mas mahalaga sa Diyos. Yes, blessing ang ating paningin, pero sa Lord, o dapat bilang Kristiyano, mas mahalaga yung laman dapat ng ating mga puso. The eyes of our hearts. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. May be enlightened. Baka, sige, palakpakan mo si Lord dyan. Maybe right now, baka andilim. Lord, andilim. Kaya parang, naintindihan ko naman yung preaching ni Pastor, pero parang wala akong makita ang Panginoon. Ito, pwede mong ipanalangin to sa Panginoon. Panalangin natin to later sa Panginoon. Na Lord, enlighten mo yung puso namin. Na sa gayon, O Diyos, maintindihan ko, marinig ko. At Lord, hayaan mong yun yung maging kaisipan ko dahil alam ko nang galing ito sa iyo, Panginoon. Ano sabi dito? Enlighten in order that you may know. We may know. Malaman natin the hope to which He has called you. Minsan hopeless tayo, no? Kaya talagang wala na tayong hope dahil yun na nga, yung puso natin wala eh. Puro dumi, puro wala, barado, kaya hindi talaga natin makita yung pag-asa na galing sa Diyos. Again, sabi dito, enlightenment in order that you may know the hope to which He has called you. Called us. Tinawag tayo ng Panginoon. Ang daming kapatid, ang dami. Kung talagang isisik natin si Lord, lalagyan natin ng oras si Lord sa buhay natin, ang laki ng plano ng Diyos para sa atin, kapatid. At para ma-realize natin ng mga bagay na ito, pwede natin gawin itong ating nabasa. Lord, open mo yung puso ko, Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, ma-realize ko. At magkaroon ako ng pag-asa, Panginoon, base sa mga bagay na, Lord, ilalagay mo sa buhay ko na, Lord, hindi pala ako parang basura, Lord. Hindi pala ako parang kawawa, Panginoon. Meron ka palang plano sa buhay ko, O Diyos. Sabi dito, according to the riches of His glorious inheritance. Si Lord, ang ekonomiya ng Lord, according to the riches of His inheritance. Alam natin na ekonomiya ng Diyos kailanman hindi mawawalan, hindi magkukulang. So in the end, kapatid, sabi dito, magtiwala ka sa Lord at manalangin ka na, Lord, buksan mo yung puso ko na, Lord, malaman ko, lakaran ko ito, Panginoon. At Lord, eventually, makita ko ito sa buhay ko, Panginoon, yung mga bagay na inihanda mo, mga pagpapala na inihanda mo, Panginoon, yung mga gamit, Panginoon, na, Lord, yung paggamit mo sa buhay ko, Panginoon, ma-realize ko ito in my life, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kapatid, let us remember that vision comes from God's voice. Either to preaching, either through your prayers, either dun sa presensya niya, dun lang tayo sa presensya ng Diyos, or either when we worship, daming kaparaanan ng Lord na pwede mo siyang marinig. Kahit sa umagang ito, I believe si Lord ay isa-isa tayo kinakausap. And vision comes from God's voice. Ganda na marinig na mayroong plano ang Lord sa atin. Ang ganda na marinig na, Lord, ito pala yung Diyos na nakilala ko. Hindi pala ikaw yung Diyos na parang patay. No. He's alive. And He has a plan for you and for me. Sabi dito, kapatid, next slide,
Vision, ito naman ang kalakip nito. Marami sa atin, punong-puno na tayo ng vision eh. Pwedeng right now, sabihin mo sa akin, Pastor, ang dami kong vision. Ang dami. Pero, anong nangyayari? Bakit hindi ko ito maging reality? Hindi ko ito nakikita in my life. Sabi dito, kapatid, vision demands action. Pakisabi sa katabi mo, action. 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 Minsan nabubulok na lang itong mga pangarap na ito sa buhay natin kasi wala tayong action. Wala. Sabi dito, it demands action to become a reality. Reality. Sa buhay natin. Naalala ko yung mga tao in the Bible, Abraham, sobrang vision sa kanya ng Lord. Pero ano yung kinailangan para mangyari yung vision na yun? Lumakad siya. Sumunod siya sa Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanya, iwan mo ang lahat ng yan, sumunod ka sa akin. Ginawa niya sa Lord. At finail ba siya ng Diyos? Hindi. Nakita natin kung paano pinagpala si Abraham. Hindi lang sa kanya. Yun yung inaawit natin eh. Inawit natin last week. Pinangako yun ni Lord kay Abraham na hindi lang kita pagpapalain. Pagpapalain ko ang anak mo, pagpapalain ko ang anak ng mga anak mo, kahit sa anak ng mga anak ng mga anak mo, pagpapalain ko. Ganun si Lord. Nung hindi talo ang, unahin si Lord, hindi talo ang kumilala sa Diyos. Hindi talo ang tanggapin yung mga pangako ng Lord in our lives. But for us to, these things to become reality, we must take action. Sabi mo nga po ulit sa katabi nyo, action. Si Joseph the Dreamer, naalala ko lang ngayon, no? Perfect example. Nasa kulungan, yun yung nakikita niya sa kanyang sight. Nasa kulungan ako, Lord. Pero hindi eh. In his heart, yung pangitain na, Lord, may plano ka sa buhay ko, Lord. Yung pangitain sa kanya ng Diyos na one day, siya ay mag-rule over Egypt. Naka-instill sa puso niya. Lord, ito yung pangako mo sa akin. Right now, ito yung nakikita ko, Lord, pero hindi ako matitinag. Hindi ako didepende dito, Panginoon. Didepende ako sa pangako mo sa buhay ko, Diyos. Pangako ng Panginoon sa buhay natin. Kapatid, wag mong parang tingin mo, kawawain mo yung sarili mo, no? All of us, merong pangako ang Panginoon para sa atin. Sige, palapakan mo si Lord, kapatid. But vision demands action. Vision works when we walk towards it. Towards it. Walk towards your vision. Minsan, takot na takot tayo. Ang nangyayari, hindi tayo tumatakbo palapit dun sa vision. Lumalayo tayo, tumatakbo tayo palayo dun sa vision. At ang masakit pa dito, sinisisi pa natin si Lord. Na Lord, bakit ba ganun? Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Pero kung titignan talaga natin, sa totoo lang, si Lord nangako sa buhay natin. Pero ang problema, hindi tayo nagtiwala. Hindi tayo lumakad. Lumakad tayo, palayo, hindi palapit doon sa pangako ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, bakit ganito? Iniisip ko, Lord, alam mo, sobrang grateful lang namin sa iyo, Lord eh. Lagi kong tanong to sa Panginoon, Lord, sino ba kami? Sino ba ako, Panginoon? Para bigyan mo ako ng vision. Sino ba ako, Lord, para paglaanan mo ako ng oras, Lord? Sino ba kami, Panginoon, na parang in the end, binigay mo yung sarili mo para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, O Diyos. At hindi lang natapos doon, Panginoon, Lord, pinagplanuhan mo kami, Panginoon. Lord, sino pa naman kami, Panginoon? Pero dito ko nare-realize na ganito kabuti si Lord. Ganito kabuti si Lord na parang, yun na nga, parang wala naman talagang dahilan si Lord para, ano bang meron sa akin, Lord? Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon para sa iyo. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Na andun si Lord sa atin na, anak, meron akong mainam na plano sa iyo. Ito, tanggapin mo. Tanggapin mo yung pangako ng Diyos. Lakaran mo yung pangako ko sa buhay mo. Nang in the end, hindi mo lang yan ma-receive, kundi makita natin sa ating mga buhay. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. Kapatid, we walk by faith. 2 Corinthians, we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. We walk with the vision that the Lord has put in our hearts.
At doon tayo nananampalataya. Not kung ano yung nakikita natin sa ngayon. Sabi sa preaching ni Pastor, pwedeng ang buhay mo right now, nandun ka pa lang sa foundation. Pwedeng right now, sa bahay, kumbaga, andun ka pa lang, ginagawa pa lang yung pundasyon ng bahay mo. Pero in the end, wag mo tignan yung pundasyon ng bahay mo. Ang tignan mo yung pinangakong bahay sa'yo ng Panginoon. Minsan kasi parang tinitignan mo, Lord, ang dumi-dumi, work in progress pa to, Lord, ang daming gagawin. Nandito pa lang ako sa step 1. Sa ganong mindset natin, kapatid, doon pa lang natitinag na tayo. But then again, as Christians, we don't walk by sight, but we walk with our faith. Na in the end, pwedeng poste pa lang ngayon, pwedeng parang graba pa lang to ngayon, parang buhangin pa lang to ngayon, pero nandun yung pangako sa'yo ng Panginoon na anak, yung bahay, yun ang tignan mo. Yung buo, yung kabuuan, yung completeness, doon ka manampalataya nang sa gayon, hindi ka tumigil, hindi ka matinag, hindi ka matisod, hindi ka madapa, kundi patuloy kang lumalakad sa Panginoon. At darating yung araw, in the end, marirealize mo na, Lord, ito yung pangako mo sa akin. Ito yung pangako mo sa akin, Lord. Ito yung nilalagay mo sa puso ko, Panginoon, Lord. Nahawakan ko, Panginoon. Nakita ng mga mata ko, Panginoon. Nararanasan ko sa buhay ko, O Diyos. Sige, palapakan po natin si Lord. Alam nyo, yun ang in my life, yun din. Nakakatuwa kasi si Lord talaga gumagawa ng kwento sa buhay natin. As we put our faith sa Panginoon, si Lord gumagawa ng kwento. Alam niyo yan na ako ay galing sa trabahong maayos, malaki, okay naman ang sahod, as in, nandun sa trajectory na talagang magiging maayos, literally, financially, maayos dahil mataas ang sahod. Pero, nung ako'y tinawag ng Panginoon bilang maging pastor, ang hirap. Iwanan mo yung mga bagay na yun. Sa totoo lang, sahod pa lang, ang laki ng diferensya. Pero yun na nga yun eh. Sumunod ka lang sa Panginoon, di mo sukat akalain ang pwedeng gawin ng Panginoon in your life. Sabi ko lang sa Lord last year, bago mag-limitless, no? Nilalagay ng Lord sa akin yung magkaroon ng sariling bahay. Pero deep in my heart, nandun yung pananampalataya na nakatanim yun sa puso ko, pero nandun din sa isang kaisipan ko na, Lord, paano? Pag tinignan ko yung finances ko, Lord, parang hindi naman kaya. Yung mga bahay, milyon-milyon to. Pero Lord, ito lang naman ang meron ako. But then again, ano sabi ng Lord sa bagay na pinapangako niya sa buhay natin? Yung kanyang vision. Ano sa Tagalog ng vision? Yung mga pangitain niya sa mga buhay natin. Ano gusto niya makita sa atin? Meron tayong paggalaw. Simulan mo. Naalala ko yung favorite quote ko sa Bible di Bible though, libro na nabasa ko, no, na Christian book sa Bible school. Sabi doon, just do the possible. Just do the possible. Anong meron ka ngayon? Minsan parang, Lord, ito lang ang meron ako eh. Pero, ito yung pangako mo, laki-laki, pero ito lang ang meron ako, Diyos. Pero gusto ko sabihin sa iyo sa umagang ito, just do the possible. Bakit? Anong kalakip nun? And let God accomplish the impossible. Sige, palakpakan mo si Lord. Yun yung heart ko na, sige Lord. Tingin ko parang ang labo. Tingin ko parang, paano ba to Lord? Paano ba to Lord? Pero Lord, sige Lord, sisimulan ko. Etong meron ako Lord, sige Lord, sisimulan ko. Hindi ko na pahahabaan yung story, long story short. Yung vision ng Lord na parang magkaroon ako ng sariling bahay na pangyari sa buhay ko. Pangyari sa buhay ko. Hindi, glory to God, kapatid. Sabi ko, ano ba ako? Wala. Malaman niya lang yung sahod ko, hindi. Malayo. Pero, si Lord, ibang gumawa si Lord. Ibang kaparaanan ni Lord, kapatid. Hindi kaparaanan ng mundo, yun yung inawit natin. Si Lord, makahimalasang gumawa sa buhay natin. Ganun si Lord, kapatid. Ngayon, yun nga, ang battle ko ngayon, bahay. Okay na ako, Lord. Yung bahay na bili ko, wala, pagawain. Gawain talaga lahat. Pero sabi ko nga sa Lord, sige Lord,
eto na, nakabili na ako ng bahay. Eto, papagawa ko, Panginoon. Buti na lang, meron talagang mga man of God sa paligid ko. Minsan, ganun din tayo eh. Inuunahan tayo ng takot eh. So, yan, si pastor, pastora, dahil siguro naging experience din nila yun, na parang ganito lang yung meron sila, pero hindi. Nilaban nila. In the end, nakita nila yung himala ng Diyos in their lives. So, ganun din yung in-instill nila sa akin. Sabi ko, ito lang yung pera ko eh, paano ako makapagpagawa ng bahay? Sabi ko, ito lang pera ko eh. Pero nasabi nila pastora, hindi, simulan mo lang. Simulan mo. At makita mo si Lord, patuloy na magsusupply dyan. At yun yung katotohanan, hindi lang yung drawing, kapatid. Ayun, si Kuya Fredo, nangingitim na, kakagawa sa bahay ko. Pero yun na nga yun si Lord, talagang di mo sukat akalain. Provision ng Lord, wala. Yung bahay ko, sabi ko nga, ano ba yun Lord? Ito lang naman ang pera ko, pero may bakod na, may gate na, meron ng bubong, meron ng sliding window, meron ng pintuan, meron ng banyo. Wala na, mukhang titirhan ko na lang, sa totoo lang. Pero hindi si Lord, ganun si Lord. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Matindi si Lord. Sabi ko nga sa Lord, Lord, talagang kamangha-mangha ka. Minsan may takot lang tayo sa puso na parang, ano ba to Lord, ang laki-laki nito? Vision na to, parang ang laki-laki. Pero ano sabi sa binasa natin? For it to be a reality, you must take action. Simulan mo. Simulan mo lang. At sa pagsisimula mo niyan, makita mo si Lord, siya ang magtatapos ng mga bagay na yan sa buhay. Ang ganda kasi, no Thursday, meron akong binilist na sasakyan. Ay, grabe, brand yung sasakyan. At na-encourage ako, bakit? Meron akong problema. Ayan si Pastor. Yung mga sasakyan namin, sira. Naayos sa sasakyan kong isa. Ito naman, nasira naman kay Pastor. Naayos to, sira to. So parang, Lord, ano ba to, Lord? Parang isang taon na naming battle to. Paiba-iba ako ng kotse, tapos sira naman lahat. So, nandun lang sa puso ko na, Lord, ano ba to, Lord? Nilalagay mo na ba kami bumili na kami ng brand new? Oh, hindi. Sige, palakpan mo lang si Lord dyan. Hindi ko naman sinasabi na pero minsan parang, Lord, paano ba to, Lord? Lord, mukhang wala akong pambili ng brand new. Pero hindi. Nung Thursday, nag-bless ako ng sasakyan. Bagong-bago. Ganda. MG. Sabi ko, mahal to. Alam ko presyo nito dahil nagbabuy and sell kami ni Pastor. Alam ko presyo niyan So, sabi ko dun sa kapatiran, binuksan ko, sabi ko, nandun pa, mga naka-plastic. Sabi ko, sana all. No, ito talaga yung pangarap ko, magtatanggal ka ng plastic sa seat cover. Tapos yung yun, hawak ka ng susi, tapos imamay-day mo. Sino gusto nahawak ka ng susi malaki, tapos imamay-day mo? Diba, minsan, tayo magpaloko sa kaaway na parang, ano ba yan? Hindi. Si Lord kayang magpala. Yung mga tao nga sa labas, pinagpapala. Bakit tayo hindi tayo pwedeng pagpalain ng Panginoon? Okay, ito yung kwento. Yun na nga, nakakatuwa. Sabi ko, ganda, bagong-bago, galit talagang kasa. So, ang prayer ko, sabi ko sa kanya, bago ako mag-pray, sabi ko, para at least na-cover natin lahat sa prayer. Sabi ko sa kanya, magkano ba nito? Magkano ba ang monthly nito para at least mag-pray tayo ng provision na every month mag-provide yung pambayad mo dyan. Ano mo sabi sa akin ng kapatiran? Pastor, fully paid na yan. Wow! Ang yabang, di ba? Hindi naman mayabang. Pero hindi, confidence siya na, Pastor, fully paid na yan. Pero yun na nga, ang kwento. Ang ganda ng kwento niya. Sabi niya sa akin, Pastor, fully paid yan, pero wala akong binayaran dyan isang pusing. At ang maganda pa nun, yung mismong may-ari ng kumpanya nila, kung saan siya nagtatrabaho, siya ang nag-deliver nito sa bahay ko. Hindi ko na ito pinuntahan sa kasa, hindi. Ito mismo ang pumunta sa tapat ng garahe ko at yung boss ko, binigay na lang sa akin yung susi at sabi niya, ito, sakyan mo, i-drive mo, sa'yo na ito. Ganda, no? Kahit ang, Lord! Sabi ko sa kanya, sana all. Sana all. Pero in the end, sabi ko, Lord, ganun ka, Lord. Pwede kang gumawa ng makahimalang bagay na parang tingin namin, Lord, ito lang ako, ito lang kakayanan ko. Pero si Lord, katulad ng kwento ni ate, kayang i-deliver sa doorstep mo. Sige kapatid, anong hinahanap sa atin? Pananampalataya! Walk by faith, not by sight.
Sa umagang ito, kapatid, gusto kong tingnan natin yung vision na galing sa Diyos. Your vision will help you have a sense of direction. Direction. Yan ang vision. Kaya dapat sa buhay natin, hindi yan mawala yung pangarap na galing sa Diyos. Yung pangako sa atin ng Panginoon, hindi yan mawala sa buhay natin. Huwag tayo magpaloko sa kaaway na parang, okay na yan, may langit. Hindi. Kahit sa mundong ito, kaya kong pagpalain ng Diyos. Yun yung vision na galing sa Panginoon. Yun yung pangako niya sa buhay natin. At this vision will help us to have a sense of direction. Para hindi ka mawala. Hindi ka magpasuray-suray. Hindi ka parang ayun na nga, yung parang gewang-gewang yung daan mo because alam mo, meron mong kapagsubukan, meron mong mga obstacles, meron mong mga battles, pero in the end, hindi ka titingin sa paningin mo, titingin ka dun sa pananampalataya na meron ka sa Diyos. Ayon sa kanyang pangako sa buhay mo at sa buhay ko. Dun tayo, kapatid. Sabi dito, lastly, ang mundong ito, kapatid, punong-puno ng depressing things. Kaya wag. Sabi ng Bible, do not conform to the patterns of this world. Wala. Pattern ng mundong ito, trouble. Pattern ng mundong ito, i-bring down ka lagi. Ayaw ka ng pangarapin ng malaki kasi parang ito lang kasi. No. Wag kang pumayag sa ganyan, kapatid. Sabi dito, life is so full of depressing things that we need to learn to live by vision and see with the eyes of our faith. Kapatid, matuto tayo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, matuto tayo? Matuto tayo na hindi dun sa paningin tayo bumase. Kasi kung dito tayo babase sa sight natin, promise, talo na yun. Defeated na agad ang mindset kapag ganun. Tingnan natin yung pangako ng Lord sa atin. Eyes of our faith, yun ang tignan natin. Doon tayo manampalataya, doon tayo magtiwala. Sige, palapakan mo si Lord dyan, kapatid. Eto, na-realize ko lang, no, sana may anointing tong kwento ko na to. No, naalala ko lang, no, nung time ng pandemic, nahilig ako sa bike. Sino ito mahilig ka sa bike? Taas kamay. Walang mahilig sa bike. Okay, ako lang pala. Noon lang yun, hindi na ngayon. So, nung bata ako, naalala ko, hindi ko alam, may motor naman kami, no? Grade 5 pala, nagmumotor na ako, ganyan. Pero never in my life nagkaroon kami ng bike. No? Hindi ko alam, hindi ako binibilan ni pastor. Hindi ko, nagalit no? Hindi ko alam. Naalala ko lagi, dahil ang church namin before, nasa Robinson, nasa SM. So, ako lagi, nung bata ako, lagi ako nasa Bike Plus. Alam niyo yung Bike Plus? May Bike Plus pa mga yun. Na, doon ako lagi, hawak ko ng bike. Hinahanap ko si pastor, tingnan mo ko, Dado, bilang mo na ako ng bike. Pero wala, no? So, hindi ko alam kung anong kadahilanan. Pero yun na nga, no? Sa madaling salita, naalala ko yung mga kaibigan ko nung bata ako, talagang wala na akong ibang pinunta sa bahay nila kundi hiramin yung bike nila. At iikot ko sa subdivision namin, no? Sa Northridge. Kasi yun talaga, mahilig talaga ako sa bike before. So, nung nagtrabaho ako, yun na nga, sabi ko, meron naman akong konting, sabi ko, pangarap ko pala yung mag-bike, no? So, bumili ako ng bike, no? Pero hindi yun yung storya. So, bumili ako ng bike, ganyan, and nahilig ako ng bike noon. Ngayon, hindi na. Sakit na ng mga tuhod natin. Pero noon, nahilig ako mag-bike. So, may mga kasama ko dito sa church dati, nagbabike kami lagi, no? Diyan lang naman sa mga bit-bit, ganyan. Mga dito lang. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa nila. Punta silang Tagaytay, punta silang mga Philippine Arena, lalagpas pa doon. So, hindi ko kaya yun. Bit-bit pa nga lang. Hirap na ako sabi ko So, ito yung kwento. Yun na nga, sa bit-bit, pag pumunta ka ng bit-bit, merong paahon doon na sobrang taas talaga. Yun dyan sa may rotonda, after ng Garay Rotonda, akyat ko, tapos zigzag talaga. Yung unang biyahe ko, unang long ride ko, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, kayo na lang, uwi na lang ako. Hindi ko kaya, ang taas. Sabi nila, Pastor, wag kang tumigil kasi pag tumigil ka sa gitna ng ahon, mas mararamdaman mo yung sakit at mas mahihirapan ka magsimula kasi siyempre hindi nakaikot yung kadena mo, walang umiikot sa mo. So, mas mahirap magsimula kapag tumigil ka sa gitna. So, ang ginawa nila sa akin, habang nandun sa paahon na ang taas-taas,
hinawakan nila yung likod ko habang nagbabike silang dalawa. Hawak-hawak nila yung likod ko. At yun, tinutulak nila ako habang tatlo kami pumapadyak pataas. At dito ko na-realize, ganun din si Lord. Sometimes gusto na natin sumuko eh. Lord, ang taas-taas nito. Ano ba itong nilalagay mo sa buhay ko? Ano ba itong pinapupuntahan mo sa akin, Lord? Parang hindi ko naman kayang puntahan. At yung magiging path ko para pagpunta dito, paahon, puro rough road, may mga bundok, zigzag pa, Lord. Parang hindi ko kaya. Pero ano yung title? For us to realize the vision that comes from God, we need to take action. Minsan, simulan mo lang. Lord, ito lang kaya ko, Lord, Ito lang kaya ko, Lord. Pero Lord, sige, Lord, hindi ako matitinag. Susunod ako sa iyo, Panginoon. And just like my illustration, magugulat ka habang ginagalawan mo yung galaw mo papunta doon sa point na gustong papunta sa iyo ng Panginoon. May kamay na hahawak sa likod mo. May kamay na hahawak sa buhay mo na siyang tutulak sa iyo. Tutulong sa iyo. Magsusupport sa iyo para mapuntahan mo yung dapat mong puntahan. Sige, palakpakan mo si Lord. Ito si Lord sa buhay natin, kapatid. Kaya, sige, ano man yung mga nakikita mo right now, ano man yung mga nilalagay sa iyo ng puso mo right now, huwag kang matinag sa kung anong nakikita mo. Manampalataya ka sa Panginoon. Last verse. Sabi sa Luke 1:37, ito si Lord, hindi drawing si Lord. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? For with God, nothing will be impossible. Nothing will be impossible. Sa Diyos, kapatid. At bago tayo tumayo, tinatawag ang praise and worship. Mark 11:22. At ito dapat makita sa buhay natin. Sabi mismo ito ni Jesus. Jesus said, kapatid, have faith in God. So sa umagang ito, ano ang pwede nating tignan? May pangako si Lord. Simulan mo yung pangako mo na yan sa Panginoon at in the end, hayaan mo sa pananampalataya mo, panghawakan mo yung salita ng Diyos na pagkasama mong Panginoon, walang imposible. Palakpakan mo si Lord. Last verse. Last thought. It is faith that makes the unseen visible. It is faith that makes the unseen visible and the unknown possible. Sige, picturean mo yan. Hayaan mong from time and time, tignan mo na, Lord, sige God. Nandun ka na sa time na parang susuko ka na naman. Ano? Susuko ka na naman. Hindi, Lord. Ito yung pananampalataya ko. Ito yung pagkakakilanlan ko sa iyo. Ito yung nilagay mo sa puso ko, O Diyos. Dito ako magpapanghawak, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. Tayo, kapatid. Hallelujah. Let's close our eyes sa umagang ito. Hallelujah. Sige, ano ba yan? As you close your eyes, ano ba yan nilalagay sa iyo ng Panginoon sa umagang ito? Sige, wag mo lang yung tignan. Simulan mo. Simulan mo in your life today. Hallelujah. Hayaan mo sa awit na ito, dun ka magtiwala na, Lord, sige Lord, tingin ko imposible ito, pero Lord, ikaw ang Diyos na kayang gumawa sa makahimalang bagay, Panginoon. You're the God of miracles, O Lord. Hallelujah. Sige, kapatid, close our eyes. Lift our hands to the Lord. We believe in you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, we sing. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Come on, with one voice, say, I believe in you, Lord. Oh, Lord, you're the God of miracles. I believe, Lord. I believe in you. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Come on, we sing it to the Lord. I believe, I believe, I believe, I believe in you, Lord. You're the God of miracles. Hallelujah. The God who was and is to come. Come on, we sing it to the Lord.
the power of. Thank you, Lord. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Come on, believe. The God who was and is to come. Thank you, Lord. Hallelujah. The power of the risen one. Hallelujah, Jesus. The dead's alive. You're the God of miracles. You're the God. Come on, all together now. Believe, we say. I believe. Come on, believe on it. Believe. I believe in you, Lord. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, oh Lord, we believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, oh Lord, we believe. I believe in you. Oh, I believe in you. You're the God of miracles. Yes, Panginoon. God, yes, Lord, sa umagang ito, Panginoon, as we pray, Panginoon, yes, Lord, we believe that you're the God of miracles, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord, I pray na, Lord, kung naman ang mga bagay na, Lord, nilalagay mo sa puso namin, Panginoon. Lord, pangako ba ito? Lord, purpose ba ito, Panginoon, Lord God? Plano ba ito sa buhay namin, O Diyos? O mga bagay na, Lord, alam namin sa iyo galing, O Diyos. God, sige, Lord, base sa aming narinig sa umaga ito, Lord, wag kaming matinag, Panginoon. Wag kami para, Lord God, didepende kami sa kunong nakikita namin, Lord. But, Lord, hayaan mong dumepende kami sa iyo, O Diyos. Na, Lord, sabi ng awit, Panginoon, Lord God, ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng, Lord, ng mga makaimposible, ng mga, Lord, mapahimalang mga bagay, O Diyos. Sige, Lord, lakaran namin, Lord. Simulan namin ito, Panginoon, sa aming buhay, kapatid. Sige, sa umagang ito, kaya mong magkaroon tayo ng desisyon na, yes, Lord, sinisimulan ko ito, Panginoon, Lord God. Tingin ko parang mahirap, tingin ko parang may trouble, tingin ko parang, Lord, malaki ito, too much for me, God. But, Lord, yes, God, I will start, Panginoon. I will do it, Panginoon. Na, Lord, sa gayon, andun yung aking pananampalataya na kung naman mga bagay na sinimulan mo, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon, sinimulan mo sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, Lord, tatapusin mo ito, Panginoon. Makikita namin yung completeness nito, Panginoon. Makikita namin yung fulfillment nito, Panginoon, Lord God. Mapapasalamatan ka namin, Lord, dahil, Lord, mararanasan namin to sa aming mga buhay, O Diyos. Sige, God, hayaan mo yung buhay namin bilang Kristiyano, mapuno kami ng pangako mo. Mapuno kami ng mga pangitain mo, Panginoon, Lord God. Mapuno kami ng mga bagay, Lord God, na una pa lang, inihanda mo para sa amin, O God. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord, for today, O God. Sige, Lord, I pray that yung salita mo, tumimo sa puso namin, Diyos. At God, sige, Lord, tanim na namin to. Para, Lord, sa paglakad namin, Panginoon, meron kaming bala, Panginoon. Meron kaming weapon na kung naman ang iharang ng kaaway, Panginoon. Lord, di kami matitinag. Di kami, Lord, bibitaw. Hindi kami susuko, Panginoon. Dahil in the end, meron kang pangako, Panginoon, sa amin, God. Meron kang pangako sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat sa lahat ng ito. Sa huli, Panginoon, hindi kami magmamataas. Hindi kami magmamayambang, Panginoon. But Lord, ibibigay namin ang kapurihan, ibibigay namin ang pasasalamat sa dakilang Diyos na aming nakilala. Sige, palakpakan mo ulit si Lord, kapatid. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, God, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Salamat.